privilege na mag-ari ng baril. Privilege niya yan. Wag lang maiyaman nila ngayon kasi parang kinupagpag na tayo. Ngayon tuloy na kayo na. Tuloy lang. Ganun nga, pagka meron na kayo nito, pwede na kayo bumili ng baril sa Pilipinas. Sa ngayon na kayo sa Pilipinas. Ito, PPSA. Kasi ito umbrella organization. Buong gagawin sa Pilipinas. Kaya lumaki kami, hindi kami ganito. Sunab na hindi ganun, magkano ulit kami tama. Hindi na. Pwede lang po nito. May issue ba yan ito? Pwede mo i-apply? May application kami nito. I-apply natin ito sa pero no, Kasi di ba kami magtulungan na may nakinsa kami, wala pa rin. Yung magasin muna, hindi yung pagkakuha ng baril sabay tinatay yung magasin. Pumasok yung yung bala sa loob. Unsafe yun. Usually, nangyari na yan, pulis ang nangyari sa pulis ang niya na nangyari sa pulis. Anak niya tinamaan. So, nakawawa naman, di ba? Yan ang isipin natin, ha? Officer, ano naman po ang mangyayari pagka hindi natin tinanggal yung magazine? Loaded magazine. Kagaya ng pinaliwanag ko, yan tinanggal yung magazine, nagtanong kayo, nag-stand muna, papasok yung bala talaga doon. Tapos pag mag-ulit-ulit, it doesn't mean na hindi yun, na hindi loaded, mag-feed ulit. Magpipid ulit yan. Saka sakali inatak nyo, may lugar sa bala, ang lugar ko pala, magsigla kayo, may bala pala yung magazine natin. Diba? So, tanggalin agad. Pagkaya sinabi ko, i-wrap yung yung slide sa 2, 3, saka check up it. Nakaintindihan. Yun ang natawag na considered evidence as if it is loaded. Ang number 2 natin, okay, question, sige. Ano pinihin ko na palabas yung Ayun, okay. Okay. Papaliwanag. Papakilala sa inyo, itong baril na ito ay Glock 17. Pistol, magazine fed. Sabihin yan, kailangan nyo ng magazine para sa bala. Hindi yan kagaya ng revolver na may cylinder. Ngayon, ito ang tinatawag na slide stop. Okay? Ito ang tinatawag na magazine release button. Diyan nyo pipindutin para matanggal ang magazine. Magazine release button. Okay? Ang picture nitong itong lock to, ang safety nito, usually karamihan sa mga may sarili siya safety mechanism sa side, sa gilid ng baril. Since ang design nitong lock, nilagay nila, ang safety nila is nasa trigger. Ito, yung pinakaparang puntil. Once na hinatak nilagay na limot, i-press na konti, na-disengage nyo na yung safety nun. So pag bitawan nyo yun, naka-safety na dyan. So yung baril, hindi yan puputok. Unless kung mabagsak, okay? Ang ibang baril, wala tayong tatawag na firing pin safe. Since itong baril to, meron dito design to sa drop safety. Meron din siyang firing pin safe. Kahit ang bumagsak siya, hindi pa rin mag-disengage man yung firing pin, hindi tutuloy sa primer o sa bala. So, safe pa rin itong baril ito. Kaintindihan? Tanong pa ulit. So, ang baril ninyo Glock 17, slide catch o slide stop, magazine release button, front side, rear side. Okay? Darating tayo dyan mamaya sa fundamentals. Okay? Ang number 2 natin na safety rules, always keep the gun pointed in a safe direction. So, ibig sabihin yan, yung baril, ugaliin nyo yung muzzle. Yung muzzle. Ang pinag-usapan niya is yung muzzle. Huwag nyo itututok, ihaharap kahit saan. Lalo na hindi safe. Bawa, may tao o merong bagay na hindi nyo gustong masira o
laging dapat sa mga ano sa kung saan wala kayong masisira o madidisgrasya. Just in case na pumutok man yung baril. So since dito sa range namin meron tayong backstop, yung bullet trap. Laging dun yan, nakaharap down range. Kahit sa pistol, range meron din, ganun din backstop. Okay? So kasi kagaya niyan, kung makapansin nyo, bago kukunin ang baril, andi dito siya, ipinihit ko kasi may tao doon, no? Ipinihit ko muna, bago ko siya kunin. Okay? So tandaan nyo, ha? Always keep the gun pointed in a safe direction. Okay? Question? Sir. Okay. Bawal ba yung i-ganon mo yung point na baril nakapuwit sa taas? Totoo lang. Depende sa sitwasyon yan. Kasi meron tayong lalo ng mga operative natin, mga ano, nakataas lagi yan eh. So ang nagiging problema na dyan, just in case na magkaroon ng accidental fire, yung balang umakyat, at bago bumaba yan, swerte yung taong tamaan, patay. Diba? Pero depende. Ngayon, sa practical shooting, kung doon na may papunta, bawal ang pataas. Kasi yan ang tinatawag na breaking 180 degrees. So dapat ang barrel, once na kung saan yung target, doon lang nakapoint yan. Laging sa 90 degrees o 45 degrees. 45 degrees. Huwag tayo magwa 180, 180, 180, 180. Okay? Naliwanagan? Okay. So huwag niyong galing na kataas, ha? Dahil hindi tayo mga law enforcer o operative. Okay? Sa CBN tayo. Okay. Number 3, always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot. Okay. Ano yung sabihin niya? Trigger finger. Always keep off the trigger. So, may ang baril, ito ang trigger mechanism. So, pag ito ang kinalabit yung putok ang baril, di ba? Ang ibig sabihin ng keep off your trigger finger off the trigger, sabihin, laging pag iwan yung baril, dito lang lagi ang daliri nyo. Nakikita? Laging sa labas lang. Unless, kung ready ka na, kung nakatutok ka sa target mo, yung baril mo, at ready lang putok, tsaka nyo lang, ipapasok ang daliri sa gatilyo. Okay? So, kung hindi kayo puputok, labas ulit. Ganyan lang lagi, para safe tayo. Laging sa labas lang ang daliri. Okay? Sir, question. Ibig sabihin, sir, yung sa mga pelikula na palagi na gano'n, mali yun. Oo. Ano lang yun, na siyempre, pelikula, kailangan medyo maging ano ng konti para maging maganda ano, di ba? Maganda, oo. Tawag ka sa anong yan eh. Sinisensationalize, di ba? Para maging ano, maging realistic. Realistic, tama mali. Para maging realistic kasi tayo may pelikula eh. So paano mako-convince mo yung mga manonood mo sa pelikula mo kung hindi na realistic? Yun lang yun. Excuse me, sir. Okay. Kasi sa experience yan, katulad ng mga talagang hindi humawak yan, sa umpisa may nervyos. Kasi minsan, sinabihan mong bawal, ipapasok. Ipapasok pa rin. So, paano ang maging para maiwasan namin yan? Dahil ako mismo, nakahawak ko niyan na pinipilit na imbis na iganon ko, ginagawa ko, napagalitan ako. So ngayon, para anong gagawin namin, katulad na hindi kami palaging gumagamit niyan, paano namin na-secure na gano'n palagi ang hawak namin sa baril? Ngayon, kaya nandito kayo para ituro namin. Number 1, presence of mind. Relax lang kayo. Huwag kayong matataranta na. Hindi natin maiwasan ma-nervous kayo, di ba? Pero kung ang isip nyo ay mas magaling, mas mahusay kaysa dito, makukontrol niyo yan. Bakit? Kasi tuturuan kayo ng isip nyo na huwag kayo pasok yan. Hindi kaya pag nervous kayo, deteriorated naman yung isip nyo, hindi nyo alam kung ano ginagawa na ninyo. Andiyan na, Kaya nangyari pa sa amin, sir, umikot-ikot pa siya kasi direksyon na ganun. Oo, kasi nga natataranta kayo. So kung hindi kayo natataranta, mas malakas ang isip niyo kaysa sa nervous nyo, magagawa niyo yung tama. Masagot ko? Tama. Salamat, sir. Yun lang ha. Kailangan presence of mind. Kasi ang hawak natin ay weapon. Weapon ha, weapon. Ang hawak natin. Sabi nga ng bata, don't call this gun a weapon. This is a gun. Sabi ng bata sa akin, bata, don't call this gun a weapon. Natawa na lang ako sa bata. Siguro, kulang yung magulang sa pagtuturo sa bata.
kung ano talaga ang baril. Okay? Oo, ganito. Pero, tinawag ito, bakit ba ginawa itong baril? History kung bakit ginawa ang baril. Para pumatay. Para pumatay. So ano ang weapon? Definition ng weapon. A tool used to kill. Yeah? So, weapon siya. Tinawag natin gun, sa ano lang yan di ba? Identification. Pero weapon din siya. Weapon talaga siya. Di gaya ng knife. Ang knife, kitchen, pinagamit natin. Nagiging weapon siya dahil pinampatay siya, di ba? Pero usually, ang kutsilyo, kinagadyan sa kitchen, di ba? Unless kung yung mga malaking yung mga talagang intention for killing talaga, di ba? To defend, o paano? Ito yun. Kaya, isasabi ko, ito ay weapon. Mas maganda i-educate na rin natin yung mga anak natin. Siguro po, karamihan sa inyo dito, sasabihin nyo, pag may bar kayo, anak, huwag mo pakialaman yan, delikado. Tama ko mali? Mali kayo doon. Mali kayo doon. I-educate niyo yung bata. Ituro niyo sa bata ang tama sa paghawak ng baril. At ipaalam niyo sa bata na ang baril ay delikado. Ganito ang paghawak niyan. Dapat ang baril ay itatrato mo ng maayos. Hindi niyo paglalaruan. Yun. I-educate yung bata. Huwag niyong gawing mangmak ang bata sa baril. Ituro ninyo na ang baril ay nakakamatay. So ang paghawak niyan ay ganito. Ipakilala niyo yung baril para at least alam ng bata. At sabihin sa bata ang apat na ito. Okay? So, simula ngayon, mga anak ninyo, turuan na rin ninyo. I-educate ninyo sa baril. Okay? So, galing, tapos na, ito na yung pinakataas na safety rules is yung know your target and what is beyond your target. Okay? So, ibig sabihin yan, yung target ninyo, o kahit na may binaril kayo, siguruhin ninyo na kung sakaling sumablay man kayo sa target ninyo, yung balang ipinutok ninyo ay may hihintuan at hindi na makakadisgrasya ng ibang bagay o ibang tao. Kadalasan, nangyayari yan sa mga pulis, humahabol ng mga kriminal, binaril ngayon yung tao ay maraming tao doon sa tinatakbuhan ng kriminal. So nangyari, tumama sa kriminal, lumabas sa kriminal yung bala, may tinamaan bystander. Diba? Karamihan ganun nangyayari. So, yun ang definition to. Siguruhin niyo na pag binaril niyo yung target ninyo, meron tayong backstop o bullet trap na pipigil o sasalo sa bala ninyo. Kung sakaling tumama kayo, lumusot sa target nyo, o sumablay kayo, doon pa rin babaksak sa backstop. Okay? Tsaka ano ninyo, yung mga simento, bakal, baka akala ninyo, dyan ay ito ang bala, mali pa rin. Minsan nag-ricochet ang bala, lalo sa matitigas na matitigas na bakal, matitigas na bagay, bakal, o ito, simento. Okay? So, ang pinaka dyan is tubig, kung meron, kaso nga lang, usually tubig. Nasa baba, di ba? Mga gustong may happy birthday, hanap lang ng tubig o yung malamat, yung medyo putik na doon lang mag-happy birthday. Pero hindi pwedeng kasi sa ganun, ha? Huwag yung gagawin ganun, ha? Huwag yung gagawin firecracker effect ang pa rin para tunog lang, ha? Lalo na po sa dagat, iba yung buoyancy ng water. Pagka nagano yung projectile sa tubig, lumalaro pa yan. malaki yung tendency na magre-ricochet. Wag yung gagawin. Di ko kayo ningkali sa ganun, ha? Di ko kayo ningkali na happy birthday. Okay. Diba? Huwag ka na, ha? Okay. Kaintindihan tayo sa sa safety rules. Nakaintindihan tayo, lahat pa yan. So, nung dati, yung mga may baril dito, wala pa yung safety rules, diba? Kasi hindi ba tama? Kagaya nun, pinakialaman yung baril. Hindi man lang sinek muna. Diba? Hindi man lang sinek. Ang sabi natin, anong rule number 1? Wait. Ang ginawa niya, paano hindi niya napansin, ang ginawa niya, ginawa na yung baril. Sinalapit agad. Totoong baril.
Aksidente tayo doon. Kaya umalis na ako eh. Tamaan ako nun eh. Nagkakaintindihan tayo sa safety rules. So, lagi ninyong itatrato ang barila. Gagalang ninyo. Wait mo. Ang safety po ay hindi nakukuha dito sa range po. Nagiging practice po yan. Kailangan yun yung lifestyle mo. Pagka nakahawak kayo ng baril, it should be your lifestyle na i-apply yung safety. So kung yun ang lifestyle mo, mangyayari yung safety. Kagaya ng after eating, mag-toothbrush, yun yung lifestyle natin, yun yung practice natin. Ganun din po ang application ng safety. Hindi natin, pumuputok na ako, ganito, pero pag holster mo pala ng baril mo, titirahin mo naman yung leg mo. So, it should be a practice. Kailangan po hindi yung porket nag-seminar na kayo, meron na kayong pinapakitang card or certificate, responsible owner na po kayo ng baril. Hindi. Kailangan i-practice niyo po yung safety. Which means, dito lang sa range. Actually, sir, ang tawag dyan, attitude. Attitude. Okay. So ngayon, intention tayo ngayon sa marksmanship. Fundamental tayo kung paano na ngayon gamitin ang baril. Okay. Lahat ba nakaintindi sa safety rules? Yung 4. So kaya magtanong para at least may ano pa natin, ma-explain natin mas mabuti. Okay lahat? Okay. So ngayon, ano tayo ngayon sa marksmanship? Tinakil natin ang basic gun safety. Marksmanship tayo ngayon. Ay hindi. Ano to? Ito ang rules ng pagban ng baril na paano pa acquire ng baril sa ating Pilipinas dito. Safety section number 7 of Funds Application shall be approved by PNP. Okay. Yeah. Presidential Decree. Meron yan. Ambition, Presidential Decree. Andito lahat, pati paano mag-acquire ng baril, license, pati natin, ha? Hindi natin ito, wala tayo sa topic na ito. Ang topic natin ngayon ay mas ba tayo? Ito mo na, mas maganda yan ako sa'yo. Gagawin siya sa inyo, yung mga anak ninyo, di ba? Huwag niyong gawin mga bata. Sabi nga, it is far better thing to gun-proof your children than to child-proof a gun. Tama? I-educate lang ito. Akin, pitong taon pala anak ko, tinunod ko ngayon. Ngayon, parang magaling na. Ano ba tayo ngayon?